kalugod-lugod sa atin. Tayo ba'y lumalakad na kung saan ayon sa ating pananampalataya, tayo ba'y nagsusumikap sa katwiran? Tayo po ba ay nagtitiwala sa Espiritu Santo na dapat niya tayong baguhin sa araw-araw nating pamumuhay? Yung gawain ng paglilingkod sa Panginoon ay isang desisyon ng bawat isa sa atin na kung saan ay dapat nating gawing panghabang buhay. Hindi po ito pansamantala lamang. Hindi po ito tuwing unang araw ng sanlinggo. Ito ay panghabang buhay nating dapat na isa buhay at isagawa ng bawat isa sa atin. Ang buhay na nakakalugod sa Diyos ay may mga katangian. Hindi po sapat yung tayo ay uupo lang dito, tayo ay magkakantahan, tayo po ay magbibigay ng offering sa atin. Ang mga gawain na kung saan ay nakalulugod sa ating Panginoon ay ang mga pananampalatayang nagtitiwala sa kanyang mga plano sa ating mga buhay. Pag-ibig na hindi makasarili, pagsunod kahit mahirap o hindi komportable, at pag-iwas sa kasalanan at paggawa ng tama. Ito po yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. Maaaring ilan sa atin ay hindi pamilyar kung ano yung mga kalugod-lugod sa ating Panginoon na gawain natin. Sa isayin po natin kung paano natin itong dapat isagawa. How we are going to do these things. Paano ba tayong magkakaroon ng pananampalatayang nagtitiwala sa plano ng ating Panginoon? Nasa Hebreo 11. Kuya, paano tayo magkakaroon ng pag-ibig na kung saan ay hindi lang para sa ating sarili. Sa unang Corinthians 13:4 hanggang 7 po yan. Magbibigay paliwanag kung ano ang mga dapat nating isagawa. Pagsunod kahit mahirap o hindi komportable. Maraming mga katuruan na kung saan ay nababypass natin, nai-ignore natin. Deadma lang. Hindi applicable sa amin po, pero nakasulat sa John 14:15, kung ano ang mga dapat na pagsunod na isa sa buhay natin. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, dahil po sa panahon natin, ang pag-iwas sa kasalanan at paggawa ng tama. Ito'y ilan lamang sa mga katangian na dapat nating isabuhay na magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit ito hindi mahirap gawin. Kadalasan, sinasabi natin sa ating mga sarili, wala nang perpekto eh. Walang perpekto kung wala kang determination na kung saan ay gagawin mo sa buhay mo. Pero paano tayo? Ano ang dapat natin gawin? Offer your life to God. Ibig sabihin, surrender yourself. Be different from the world and be transformed by renewing your mind. Surrender yourself. Have you ever surrendered yourself na po ba? Sabi nga nila, once na ikaw ay nabautismuhan, you have surrendered everything. But then again, mayroon pa rin mga Kristiyano na kahit sila ay nakapagpabautismo, ay hindi pa rin nila totally na pinananampalatayaan na kailangan ng buhay nila ay patatakbuhin ng Panginoon. Still, mayroong kumakaliwa, may kumakanan pa rin. Surrendering yourself, dito po sa Roma. Pag-aralan natin yung Roman 12, 1 hanggang 2 po. Sabi dito,
Inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Once you surrender yourself, marami po tayong dapat isaalang-alang. Ang talatang ito po ay nagtuturo ng tunay na pagsamba na kung saan pusong handang magpasakop at magbago para sa Diyos. Tatalikuran natin kung ano man ang mga mali sa atin. Maging payapa at matagumpay sa ating pamumuhay at mabuhay para sa kaluguran ng Diyos, hindi ng tao. Yun yung masakit po sa atin bilang isang tao. Gusto natin, piniplease natin yung kapwa natin. Ako, pag may kaibigan, gusto ko, walang masasabi kaibigan. Ang magulang ko, gusto ko, sa paningin ng magulang ko, ako ay perfecto sa asawa ko, sa mga anak ko. Hindi sila ang piniplease natin. Hindi ang kapwa natin tao. Dapat, once you surrender yourself, then we have to please our God. Dahil sa dakilang kabutihan ng Diyos na ipinakita sa atin, dapat tugunan sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buong buhay sa Kanya. Yung kay kalawa po, yung tinatawag nating separated. Be different from the world. Sa Romans pa rin po, na kung saan sa ikalawang bahagi, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo. Mali po ang nangyayari at nakikita natin sa ngayon. Karamihan po sa ngayon, kung ano ang in, doon nakahilig tayo. Kung ano yung alam yung mapapasaya kayo, kahit karamihan sa mga ito ay mali, minsan yun ang ginagaya ng mga tao ngayon. Pero malinaw, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo. Uso patato. Lahat nagpatato, art daw. Art daw po ang tato. Sige, art. Art. Dahil hindi sa katawan. Buong katawan, tinatuan. Art. Buong ulo, mukha, katawan, nilagyan ng hikaw. Nakakalungkot po. Nag-TikTok yung isa, pati kayo nagti-TikTok. Ko, may patang pag ganon, mga ganon pa. Bakit kaya hindi tayo magturo ng Bible o mag-aya? Siguro mas maganda, baka yun ay masyadot makaakit tayo. Pero mali ang nangyayari. Lalo na kay mga kabataan, madali kayong ma-brainwash ng mga kaya dapat ay maging observant kayo at piliin ninyo o screen ninyo kung ano yung mga napapanood at nakikita nyo. Huwag kayong magsiayon. Kinakalabit mo siya. Baka mamaya sumasama ka sa mga kaibigan mong umiinom. Okay, napakahina. Bantayan po natin ang ating kabataan. Separated, huwag tayong gumaya sa mga pamantayan at pag-uugali ng sanlibutan tulad ng pagiging makasarili, makalupa o walang takot sa Diyos. Ito po talaga nakakapagod at nakakalumo. Iilan na lang ang mga kabataan na nakikita nating linggo-linggo dumadalo. Kahit po sa ibang mga kongregasyon, kahit po sa eskwelahan, kuminsan dati-dati, nag-start kami ng klase with prayer. Ngayon, nagtuturuan ng mga bata, ayaw mag-lead ng prayer. Ala nang nagpe-prayer bago mag-start ang mga klase. Ganun na po ang karamihan.
minsan sa mga gathering, kahit po sa mga opisina, may magpe-prayer man, ginagamit na yung sa TV. Yung templated na prayers na lang, wala na po yung essence ng prayer. Sa halip, dapat tayong magbago mula sa loob sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan at pananaw ayon sa salita ng Diyos. Dahil pag binago natin, hinayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip, magkakaroon din tayo ng kakayaang maunawaan at sundin ang kanyang kalooban. Katlo po, paano natin mapiplease ang ating Panginoon? Be transformed by renewing our mind. Sa tinatawag po dito, sa Roma pa rin po, 12, sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya. Binigyan tayo ng kaisipan. Okay? Nag-aaral nga ang bawat isa sa atin para ma-analyze natin kung ano yung mabuti at masama. Kung ano ang tama at mali. Kung kaya, nasa sa atin po yun. Kung gusto niyo yung baguhin ang inyong mga buhay. The more we read the scripture and we pray, the more we begin to think like Christ. Gamitin natin ang ating buhay, lakas, oras, at kakayahan sa paraan na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Tama yung sinabing halimbawa ni Brother Sanbam kanina. May oras ka sa iba't ibang mga bagay. Mahaba ang oras natin. Ilan namang oras ang nilalagi mo sa paglilingkod sa Panginoon? I-please mo yung boss mo, yung kaibigan mo, yung teachers mo. Pero hindi mo gawang i-please ang ating Panginoon. Araw-araw na pamumuhay na nakatuon sa ating sa kalooban ng ating Panginoon. The more time you spend with God, the more your life will reflect Him. Kaya tatlo lang po ang dapat nating gawin para lalo tayong maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Surrender, separate, and transform ourselves, and we will begin to understand God's will to us. The more we give ourselves to God, the clearer His plans become. Sabi nga daw po, God is pleased not with perfection, but with obedience and obedience. Yung obedience and devotions ay napakahirap bang gawin ng bawat isa sa atin. Well, yung obedience, pwede tayong sumamba linggo-linggo. Makaupo tayo, bawat isa sa atin dyan. Ang tanong lang po, yung salitang devotion, mas malalim. Tuwi ba tayong umuupo dyan? Paglabas ba natin dito, mayroon tayong baong panin na dagdag na magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Yun po yung tanong dun Lumalago po ba tayo? Sabi nga sa Colossians 1:10, walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good works. Kapag tayo lumalakad ayon sa kanyang kalooban, namumunga ba tayo ng kabutihan at nagiging patotoo ng kanyang biyaya sa mundong ito? Gano'n na ba kalalim ang ating mga pananampalataya? Ang ating pagkakaalam? Ang gano'n na ba kalawak yung mga salita ng Panginoon na ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay para tayo ay lumago?
Binigyan ko halimbawa po yung caterpillar. Diba yung caterpillar, pagtagal kusa siya na nagiging isang magandang butterfly sa pamamagitan ng kanyang kaparaanan para siya ay mag-transform. Huwag tayong makontento kung ano yung kalagayan ng ating mga pananampalataya sa buhay ngayon. Yung hanggang nakaupo lang tayo dyan. Huwag kayong makontento. There is always room for improvement. Kasi minsan tayo ay kontento na sa tinuturo ni Brother Sanbar, ni Brother Darwin, o sino man sa atin, at pagdating nito ay hindi natin nabubuklat ang ating mga Bible. Turuan natin ang ating mga sarili sa loob na isang araw, o isang linggo, isang beses isang linggo. Madalas ito, sinasabi ng misis ko sa amin, magbasa kayo, mag-memorize kayo sa isang chapter and verse. Minsan maski kami, aminin natin po, hindi rin po namin nagagawa. Kahit pinipilit din natin, di ba po? Pero kung hindi naman magawa yung ganong bagay, ipakita naman natin sa ating paraan ng pamumuhay. Tulad ng isang punong kahoy, na patuloy na tumutubo at nagumunga taon-taon, gayon din dapat ang isang Kristiyano. Dapat tayong patuloy na nagbabago at nagbumunga ng mabubuting gawa. At kung tayo ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon, ano naman yung reward na nakukuha natin? Kadalasan, kapag ang Panginoon nagbigay sa inyo ng reward, sobra-sobra po sa ating inaasahan. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan ng ating mga puso. Nilalayo niya tayo sa mga problema. Pinararamdam niya sa atin na ang tunay na kapayapaan ay nandoon sa ating Panginoon. Kalakasan sa pananampalataya, lalo niya tayong pinalalakas. Yung napagpunta natin dito linggo-linggo ay isang patunay na ang inyong mga pananampalataya ay mataas kung ikukumpara sa mga taong nabubuhay sa sanlibutan. Panghuli, anumang hingin natin sa Panginoon, ang pagpapala ay ipagkakaloob sa lahat ng bagay. Sabi nga ni Brother Sanbar kanina, hingi ka ng hingi, tataka ka, bakit hindi dumarating? Baka may kulang pa. Hindi pa kalugod-lugod yung ating asal sa harapan ng ating Panginoon. Kita niyo po si Abraham na kung saan ay tinawag ng Panginoong kaibigan sa James 2:23. Kasi lahat ng mga nagawa ni Abraham ay naging kalugod-lugod sa kanya, kung kaya't siya ay tinuring at tinawag na salitang kaibigan. Maaaring tayo din ay ganun din. Kaya itong mga oras na ito, isa lang ang tanong ko. Does my life bring joy to God's heart? Let's live not for the applause of people, but for the approval of our God. Tanungin niyo yung inyong mga sarili. Kung paano tayo nabubuhay, namumuhay sa mundong ginagalawan natin. So, iwanan ko po ang salitang ito, ang chapter na ito, na kung saan ay magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Proverbs 16:7, pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya, pati ng kanyang mga kaaway. Kapayapaan ang buhay na mayroon tayo
kapag ang ating mga ginagawa ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sana po ay mag-iwan ako ng isang mensahe na magagamit nating gabay ng ating pamumuhay upang maging kalugod-lugod tayo sa ating Magandang umaga po. Amen.